Nagpapasalamat po ako sa buong isang linggo ng kabutihan ng Panginoon. Sabi nga, struggle is not really a struggle for a believer. And for all the blessings and all the things that He's doing ay sa kalakasan ng katawan. Kanina nga nag-usap kami ni Ate Duday, nung mga 35 years old, nung tayo naglilingkod sa Panginoon, ang walang puyatan kung puyatan. Ngayon, in an instant, nararamdaman mo ng antuking ka na. So, pero salamat sa Panginoon, the joy of the Lord, yun yung ating kagalakan sa paglilingkod. And I'd like to thank the Lord sa aming safety ni Pastor habang si Pastor ay natutulog. Yan. So so driving sa sa sensitivity, and we really enjoy coming here po, and we thank God for all His mighty work. Alam niyo po ba na ang Diyos ay masaganang pagpapala at kapangyarihan na nasa, hindi yan sa bilang sa puso ng bawat isa. So kung saan po naroon ang mga sabi niya, what is a church? Ay yung mga nagdi-discipleship diyan. Church is not really a structure. It is the assembly of the people who believes in the Lord Jesus Christ. So kahit doon tayo sa beach, magpuri at magsama-sama, manalangin, basta ang Panginoon ang nasa ating itinataas, naroroon ang Panginoon. So salamat sa Diyos, sa protection, sa kalakasan, sa isang buong linggo, and still more counting ng blessing ng Panginoon. Amen. Praise God. Add ko lang, kasi before, nung nagsa-start ako sa OBG, I also look at my surroundings. I also look at the chair beside me. Bakit empty? I also look at the people at the back. Bakit parang hindi nakikinig? Things like that. I was distracted sa mga ganong pangyayari na parang bakit iilan lang tayo? May ganong question. But then again, hindi naman sila yung pinunta mo dito, diba? You are not here for the people around you. You are here for God. So if your heart is aligned talaga, that you're here because you made a covenant with God, that you will serve Him wherever, kung nasan man yan, you will be there. So it's not a matter of quantity, but it's a quality that you have with God. Amen? Amen. Amen. Prayer for life po. So, usually, I really love to do this, especially kapag ganito yung numbers natin. So, sabi nga dito sabi sa Ephesians 3:20, I actually have two verse. Sabi, Ephesians 3:20, now to Him who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. And we know who can do that already, right? And sabi sa Matthew 21:11, and whatever things you ask in prayer, believing, you will receive. Amen? So, what I'd like to do is, let us all stand up po. Let us form a circle. Let us gather in circle. And let us, because alam naman na ng Diyos yung mga nasa puso natin eh. So, let us all pray. Let's pray as one for this congregation. And also, let's pray for those people, alam mo yun, sa mga katabi natin. Amen? Let's all pray po. Race that I run, no longer my ways, let your will be done.
that's ever true. Follow you, I'll follow you. Standing in awe of your grace. Let us remain standing. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Alam niyo po yun na pinili tayo ng Diyos tonight to be here, na makarinig ng kanyang salita. Amen. So, that's a privilege for us, no, to exalt our God in this place tonight. As we remember yung story ng Israelites, no, kapag nasa war sila, no, and after the war, they come and worship the Lord, no, nag-aalay sila sa Panginoon sa victory na binigay ng Lord. Same to us, mga kapatid, na from the past days na maraming pwedeng mangyari sa atin, yung mga nagdaang araw, but God protect us, no, sa mga bagay na mga gawa ng enemy. And ngayon na nandito tayo, nakatayo sa presensya ng Panginoon, na malayang magpuri sa Kanya. Sabi nga ng Lord sa salita niya sa Psalm na enter His gate with thanksgiving, in His court with praise. Amen. So kapatid, let's give praise to God. Let's give back the glory to our Lord Jesus Christ. Amen. Let's worship the Lord. Sing honor, strength, and power, yours alone, now and forever. Love, this world could never stop. There is no one like our God, reaching down to touch the broken. Mercy breaking through this moment. Faithful is the one who saves, worthy is your name. Oh God, the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise, and the glory is yours. The glory is yours. Thrones and angels watch and wonder on the day when time is over. Thank you, Lord. Every heart alas proclaim, worthy is your name. Oh God, the glory is yours. The kingdom is come and the battle is over. Jesus, in your name we rise. The glory is yours. The glory is yours. Oh God, the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise, and the glory is yours. The glory is yours. Nobody, Lord. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, Yes, Lord. anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Nobody
the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise. The glory is yours. The glory is yours. Oh God, the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise. And the glory is yours. The glory is yours. Oh God, the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise. The glory is yours. The glory is yours. Oh God, the glory is yours. The kingdom has come and the battle is over. Jesus, in your name we rise. The glory is yours. The glory is yours. Nobody beside you. There will never be anyone, anything like you. Nobody beside you. There will never be anyone, anything like you. Nobody beside you. There will never be anyone, anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Nobody beside you. There has never been anyone, anything like you. Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. The glory belongs to you, Lord. It is yours, Lord. Honor, power, it is yours, Lord. We are all yours, Panginoon. All creation is yours, Lord. Wala kaming kayang pagmalaki, Panginoon, dahil lang galing sa iyo ang lahat, Lord. Lord, we come to your presence with a humble heart, Lord. As our Father in heaven, Panginoon, na pinanggagalingan ng lahat ng meron kami, Lord. Kami lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa walang sawang pagmamahal na pinagkaloob mo sa amin, Lord. Sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, tunay, Panginoon, na nararamdaman namin ng iyong biyaya, Lord. Tonight, Panginoon, let us to worship you, Lord. Let us worship you in the Spirit, in the truth, Panginoon. At nagagalak ang aming mga puso, Lord, na muli, Panginoon, kami makapagpuri sa iyo, Panginoon. Inaalay namin sa iyo, Lord, ang aming mga puso tonight, Panginoon.
Let heaven come. Jesus, we want you here tonight. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Oh, let heaven come. Let heaven come. Lord. Let heaven come. Welcome you in this place. Let heaven come. Let heaven come. Let heaven come. Oh, because yours and yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Forever, forever. Amen. Forever. Forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for this privilege, Panginoon, to exalt your name, to give you praise, Lord. Thank you, God. God, it's a privilege to us, Lord, to worship you tonight. Maraming salamat, Panginoon. We come and praise your name, the name of Yeshua, the name above all names, the King of Kings and the Lord of Lords. Lord, we worship you in this place tonight as one family, as one voice. We give you honor, Lord. We give you praise. We give you glory. The church praise his name. Yeshua.
forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Oh, we praise your name. Praise his name once more time. Yes, you. The name above all names, the Lord of Lords. Yes, you, the King of Kings. You're here tonight, God. Your presence is here tonight, Lord. Yes, you. We are your people. We are the chosen one, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Yes, you. Bless your people, Lord, here tonight. Yes, you. Bless our families, Lord, sa Pilipinas, Panginoon. Ilayo mo sila, Lord, sa anumang mga karamdaman, Panginoon. As we worship you, Lord, I know we believe that there's power in worship. It brings blessing, it brings healing, it brings restoration, it brings forgiveness. We worship you in this place. I know you are the God yesterday, today, and forever, Lord. We hold on to your promises, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Nasa awitan pa lang, Lord, nadama na namin ang iyong banal na presensya. Lord, according to your word, one or two gathered together, you are in the midst of us. Salamat, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na kailanman, ni minsan, di ka nagkukulang sa bawat isa sa amin. Salamat sa mga awitin, Lord, na aming inaun. Salamat, Lord, sa mga manunugtog na ito, Panginoon. Ibinigay nila ang kanilang talent upang magamit, Lord, para sa purihan mo. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang ang dapat madakila, mataas at mapapurihan. Lord, ang mga salita mo, Lord, na ipapadala sa amin, Lord, sa gabing ito, alam po namin, Panginoon, natitimo ito sa aming mga puso at isipan, at hindi po kami lalabas sa iyong bahay-sambahan na talunan, sapagkat ikaw ang hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon. Kaya't narapat lang, O Diyos, na sa iyo namin ibalik ang pinakamataas na uri ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yeah. Praise God.
God is good. And all the time. Parang mahina. God is good. And all the time. God is good. Ayan. Salamat sa Panginoon. Pasensya na kayo kung medyo singaw yung salita ko. Hindi pa talaga ako pwedeng lagyan ng postiso. Kasi medyo maga pa. Tinanggihan ko nga. Sorry, Pastor. Hindi ako sa tumanggi kasi inaano ko rin yung sitwasyon. Baka, kasi masakit pa talaga. Ano ba yung ano nyo? Anniversary? 4? O, nagpabunot ako ng 6, ng ngipin, nung 2. Nung 3, nagpabunot ako tuloy ng 6 uli. Tuloy biyahe. Pero ang galing ni Lord, iningatan ako, no? Kaya lang, mahirap talagang magsalita na ano. Ayan. Kasi sabi ng mga anak ko, magpabunot ka. May 2 po akong anak dito. Yung isa nandun na pastora. Talagang ginagamit din siya ng Panginoon doon. At yung isa, hindi po yung kanyang schedule, yung day off niya. Pero salamat sa Panginoon. At isa lang na biyaya to sa akin. Nangarap ako noon na mag-abroad. Ilang oras bang dito? Huwag kayong mag-alala mga kapatid. Ako yung tinagurian na pastor ng OBJ na pinakamaiksi lang magsalita. At ako daw yung, hindi na ako magsasabi na kagwapo. Nakita ko mga pastor at yung mga deacon dito mas gwapo sa akin. Kaya hindi na, sabi ko, sinat ko sila, oy, baguhin nyo na yung pagkakilala nyo sa akin. Hindi na ako yung pinakagwapo. Mas maraming gwapo rito sa abroad. Yan. Kaya sabi ko, sabi ng mga anak ko, dito ka na pa magpapustiso. Nang tinanong namin, praise God, 20,000 pesos sa pera natin. Sabi ko, doon na lang ako sa Pilipinas, mura. Isa pa, hindi naman talaga pwede. Kahapon sana ako susukatan. Hindi talaga pwede, medyo maga pa. Oo. Kaya, pasensyahan nyo na kung medyo, wala naman tayong foreigner dito, ano? Alam nyo, kabado ako eh. Sabi ko, di ba nung anniversary? Nung anniversary, sabi ko, ang daming foreigner. Kaya nung in-invite ako ni Pastor, chinat ako. Paano kaya to, Lord? Ang sabi ni Pastor Sen, ang dala niyang English, 1.5 kilo. Samantalang ako, half kilo lang. Naubos na yung 2 gramo doon sa Dubai at sa Ras Al Khaimah. Ilan na lang ang natira. Kung mag-i-English pa ako rito, mahirapan ako pagdating sa airport kasi uuwi ako ng 23. Baka sa interview doon, wala na akong may English. Kaya salamat sa Panginoon. Privilege lang na makapunta rito kasi talagang pinangarap kong makapag-abroad. Although na matagal na talaga si Pastor Sen. Ako ang gusto niyang kasama lagi. Kahit sa ang biyahe. Kahit noon, ayaw ko namang kumuha ng passport. Kasi dating may passport ako. Doon nga, napunta sana ako ng Kuwait. Hallelujah. Nang pasakay na ako sa eroplano, na flat yung eroplano. Di po, may nagkaroon ako ng diferensya. Pero yung pala, plano yun ng Lord na hindi ako maka-abroad. Why? Mas may matindi pala siyang plano sa akin. Pagpapastorin niya pala ako. Parang, alam niyo mga kapatid, yung palakpak na yan, para lang yan sa akin eh. Ang palakpak sa Panginoon naman, malakas. Huwag nating tipirin ang Diyos. Huwag natin tipirin kung nakakakita nga tayo. Kilala niyo yung kamukha kong artista dati? Yon. Pag nakita natin yun, may patili-tili pa, di ba, Pastor? Ay, ang gwapo. Tapos pag para sa Panginoon, ang tipid natin, yan. Pero ganun pa man, salamat sa Panginoon. Dinala niya ako dito, pinapunta niya ako rito. Alam ko na kahit wala dito yung mga anak ko, papupuntahin niya talaga ako ng abroad. Kasi, plano niya yan sa bawat isa sa atin. Ano ba yung sabi niya? Sa kanyang mga salita, ako'y naparito upang bigyan ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay ang aking mga anak. Di ba? Napakasarap ng mga plano ni Lord. Alam nyo, sarap din sa pakiramdam na sanay ako kahit sa totoo lang sa church, kahit
kami lang dalawa ni Mrs. Pag oras na, hawakan ko ng gitara, kanta Mrs. Kasi mahirap, minsan nasanay na tayong pinaghihintay si Lord. May pinag-usapan tayo, mga Kristiyano tayo, kung anong oras. Hindi po ako nagsisirmon, ha? Baka hindi nyo na ako pabalikin dito next year. Huwag natin pinaghihintay si Lord. Pag oras, umpisa tayo. Kahit 2 o 3 na nandyan, umpisa tayo. Bakit? Sabi ni kapatid, hindi naman yung kapatiran natin ang pinupuntahan natin dito. Si Lord ang pinupuntahan dito. Sino bang magbi-benefits? Di ba tayo? Hindi pa po ako nagsisirmon. Ano lang, 3 points lang, bali 4, Pastor. Sabi ni Pastor, ano bang, ano mo dito yung slide mo? Sa totoo lang po, wala na, matagal na kami hindi na gumagamit ng ano nun. Why? Nasira yung laptop namin. Kaya nasanay na kami ng ano. Pero dito, titingnan pa rin natin kung ano. At muli, palakpakan natin si Lord. Alam nyo, feel na feel ko talaga yung banal na espiritu. Sarap ng kantahan. No? Maaari na nga tayo mag-offering eh. Diba? Pero ganun pa man, siyempre, gawin natin, sabi sa Bible, gawin natin may kaayusan na lahat ng bagay. Kung anong nasa programa, although na hindi naman tayo sumusunod talaga, wag natin sundin yung programa, sa tao ang programa eh. Hayaan natin ng banal na espiritu ang siyang kumilos sa ating kalagitnaan. Woo! Praise God. Sige, kapatid, ano ba ni Pastor Jan? Maiksi lang. Sabi ko sa inyo, maiksi lang. 2 Corinthians 5:17. Alam ko na alam nyo na tong verse na ito. Parang baka ano na to sa inyo eh. Sabi dyan, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have come new. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na yung kanyang dati, siya'y bago na. Ang tanong, binago na nga ba tayo ng Panginoon? O nagbago na nga ba tayo? O baka naman, nagbago lang tayo ng Kristo? O baka naman, may bago tayo? Basahin po muna natin, pakituloy muna kapatid. Kasi, dito ko na yung binigay kay Pastor eh. Pero may inihanda po talaga ako rito. Next, a new creation. Sabi dito, pasensya na kayo ha, kung medyo ang English ko, kasi Bisaya po talaga. Sino ba rito mga Bisaya? Ayan. Parihas pala ta. Sino rito yung mga Bicol? Ayun. Ang mga Kapangpangan? Wala. Ang purong Tagalog? Ay, oo. Dalawa. Sige. Salamat, hindi ako mag-i-English ngayon. Ayan, sabi dito, a new creation, the verse describes a complete spiritual renewal that's happened a person when they are in Christ through faith. Yan. Ito ay nagdi-describe na kumpletong spiritual na pagbabago. Yan. Napakaganda po ng mga, ito, paborito ko itong i-share, lalo pag bagong taon. Ang pinapamagatan ko to na New Year's transformation. Kasi yung tao mahilig, every New Year, merong resolution. Ako po ang katotohanan nung kabataan ko, hindi lang siguro 20 New Year resolution. May gruto sa amin sa bundok, nagluhod ako sa mga 150 stairs upang mabago. Pagbaba ko, nandun na naman ako sa jogging. Yung jogging, inuman. As long as na hindi natin binigay natin sa Panginoon ang totoong buhay natin at ang totoong pagbabago at hindi tayo kilusin ng Panginoon, mahihirapan tayong magbago. Kaya po, walang dapat tayong mga Kristiyano hindi na nag-New Year resolution kasi nasa atin na ang solusyon. At sino po yun? Yes. Walang ibang solusyon ng pagbabago kundi ang Panginoon. At totally surrendered sa Panginoon. Hello?
Parang wala na akong kausap, ang aga pa. Palakpakan naman natin si Lord. Sige po, next slide kapatid. Anuhin ko muna, daanan lang muna natin to ng mabilis. Kasi sabi nila 45 minutes eh. Yan na ba? All things have passed away. This refers of the previous life, habits, and sin that are no longer defining characteristic of a believer. Yan. Ito po ay nagre-refer sa ating dating buhay. Yan. At sa ating mga habits. Ano ba yung mga habits? Mga ginagawa o mga dati kagawian. Iyon. Buti maraming Tagalog pa iba-iba. And sins at mga kasalanan. That are no longer defining characteristic of a believer. Sa totoo lang mga kapatid, itong 2 Corinthians 5:17, grabe ang ginawa nito sa buhay ko. Kung ikikwento ko ang buhay ko, baka sabi, totoo yan, pastor, grabe. Although na alam ko naman na bawat isa sa atin dito, matitindi rin yung pinagdaanan. Alam niyo po ba, sino ba nakakakilala rito kay Ecleo? Sa Mindanao, mga Bisaya, alam to eh. Dati po akong lidista ng banda ni Ecleo. Ang concert namin, ang mga tugtog, Hotel California, mga rak-rakan talaga, mga laklak. At nababago lang ako kung may conference. Uy, may conference tayo. Ang bait ni pastor. Kasi may conference. Pero pag doon pa lang sa conference, sumisimple na ako doon sa banyo. Naninigarilyo lahat. Wala pong pagbabagong nangyayari. Ang dami kong pinagdaanan mga kapatid. At naging number 1, halos naging number 1 enemy ako ng bayan namin sa dynamite fishing. Pero, nang makilala ko si Jesus, talagang totally surrendered sa Panginoon. Lord, ikaw na maghari sa akin, Panginoon. Ayaw ko na ng ganitong buhay, Panginoon. Kailangan po desisyon na natin. Kung gusto mong baguhin tayo ni Lord, ikaw mismo magdesisyon ka. Si Lord po ay banal. Hindi po siya pwedeng, kaya ko naman si pastor, kung ako si Lord, automatic, kaya kong pumitik lang, bago ka na eh. Baka ikaw yung una lagi dito sa church eh. Baka ikaw lagi yung mapanalanginin dito sa church. Pero hindi po ganun ang ating Diyos. Siya ay banal. Binigyan niya tayo ng free will. Makapamili kung anong gusto natin. Pero bilang isa ng bagong nilalang, dapat tayo rin po tulungan natin ang ating sarili. Magdesisyon tayo, Lord, gagawin ko to. Hindi, para Lord, pagdating ng panahon, paglahad mo ng kamay sa akin, mararamdaman ko yung well done, good and faithful servant. Wala naman po tayong ini-aim dito eh. Ano ba yung ini-aim natin kung bakit tayo nandito? Maging sikat? Maging makilala? Hindi po. Wala tayong ibang ini-aim kung bakit ka nakaupo niya kapatid. Bakit ka nakaupo? Bakit tayo nandito? Upang someday makasama tayo sa karya ni Lord. Ang tanong, sino ba rito ang gustong mapunta ng langit? Yun. Malimit tayo. Sa totoo lang, lahat gusto. Amen po ba? Pero ang tanong, sinong gustong mauna? Salamat, palakpakan natin si Lord. Gusto lahat mauna. Hallelujah. Pero si Lord po nakakaalam kung kailan tayo pauuwi niya doon. Hallelujah. Next po, kapatid. Okay na. Ayan, new has come. A new life begins filled with purposes and a new identity in Christ. Yun. Nagsisimula ito ang pagbabago sa ating mga adhikain sa buhay. At kung ano yung mga purpose natin. At upang tayo magkaroon ng bagong identity as a believer. Hindi po yung, dapat ganito tayo, Kristiyano tayo. Hindi yung, pag tinanong ka, kumusta ang buhay? Sa Bicol, huni. Ano ka, ibon? Naghuhuni? Di ba malibit ganon? Parang sa Tagalog, eto, pag tinanong ka, kumusta ang buhay? Mas mabuti kapatid kaysa sa dati. Amen. Dapat ang buhay bumubuti, hindi yung paurong. Bakit?
Ang Diyos natin, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Diba? Tapos kung minsan tayo kumusta ang buhay? Eto. Buhay pa rin, buti nga, buhay ka pa. Diba? Pag tinanong tayo, dapat taas noo bilang Kristiyano. Maging proud tayo. Isipin mo, ilang tao ang nasa Pilipinas? I think 110 or more pa. Million. Isipin mo, isa tayo dun sa pinili ni Lord. Di ba? At alam ko, hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Sige nga, sabihan mo nga yung katabi mo, hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Totoo yun. Hindi nagkamali si Lord sa pagpili sa'yo. Diba? At may bonus pa si Lord. Dinala kayo rito. Diba? For what purpose? Diba? Dito maaari kayong gamitin ng Panginoon. Diba? Sa kanyang kingdom. Hello? Diba? Ako nga nangarap lang eh. Kaya hanggang ngayon, overwhelming. Oh, grabe. Diba? Nangarap lang ako makapunta rito. Tapos, ilang one month, diba, Pastora? Naikot ko na halos. Ang ayaw ko lang balikan ang, diba, ang layo ng entrance pa lang. Alam nyo, napakasarap mamuhay dito kung may trabaho. Kasi, bakit? Card ka lang. Kahit anong sasakyan, card ka lang. Bibili ka, card lang. Diba? Pero kung may trabaho, kung wala, huwag kang mag-alala, bibigyan ka naman ni Lord. Magtiis-tiis ka lang muna. Kasi si Lord tumitingin sa ating puso. At kung may pagkakataon, siyempre hindi naman lahat na may minsan, totoo yun, nawawalan tayo ng trabaho. Ngayon ko lang na-realize, siguro maikikwento ko to doon sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Huwag kayong text ng text. Na ganito, ganyan, kailangan. Alam nyo, ngayon ko lang na-realize, totoo yan. Although na may mga trabaho, pero hindi naman pala basta ganun. Yung dalawa ko nga, pero alam nila, hindi po ako yung hingi nito, chat ng chat, hindi. Hinihintay ko lang sila. Kasi meron naman po akong trabaho. At biyaya din ni Lord, hawak ko ang buong bayan namin sa mga mural, sa mga litterings. Yan. Hanggang munisipyo, glory to God. Hawak ko doon sa amin. Ang dami nang tumatawag sa akin, bahala kayo dyan. Ang sarap ng buhay ko rito sa Dubai. Ayan, sige po. New has come, a new life begins filled with purposes. Dapat ang buhay natin may purpose talaga. Ano bang purpose ng buhay natin? Di ba? Ang purpose ng buhay natin, mga kapatid, yung ma-aim talaga natin, yung pagdating na tayo'y uuwi sa Panginoon, nandun tayo sa kanyang kaharian. Wala naman tayo. Personally ako, nang sabi ko, Lord, susunod ako sa iyo. Pero pandayin mo ako, Lord, ng maayos na pagkapanday. Baka pagdating ko sa kalagitnaan, Lord, para lang akong naglangoy sa galing pangpang, nung malapit na, isang dipa na lang, bumalik at napagod. Kaya wala akong hibang hinihingi sa Panginoon. Bonus na lang. Ito, bonus niya to sa akin eh. Bonus na lang kung payamanin niya pa ako. Sino bang ayaw, taas ang kamay ng ayaw yumaman? Di ba wala? Di ba? Gusto naman natin lahat yumaman. Kasi gusto nating makatulong eh. Di ba? Lalo na pag may nagchat-chat. Sister, brother, meron ka bang ganito dyan, ganyan, di ba? Kung meron tayo, mabilis lang. Pero ang sabi ni Pastor nung nakaraan, pag may nanghiram, huwag mo nang pahiramin, bigay mo na lang. Hallelujah. New life begins filled with purpose and a new identity in Christ. Yan. Sino mang nakipag-isa kay Kristo, dapat bago nang nilalang. Hindi yung lumalakad ka, may sumasabi sa'yo,
Pero pag talagang totoo kang lumalakad sa Panginoon, sasabihin ng tao sa iyo, yan ang Kristiyano. Pero pag Kristiyano sa kangka, ano sasabihin? Kristiyano ba yan? Diba? Kaya ingatan natin. Kasi yung dinadala natin, ang Panginoon. Sige po, kapatid. Yan. The foundation is Christ. Totoo po yung walang ibang pundasyon ng ating pananampalataya, si Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Ito lang natin. May problema. Dumaraan talaga tayo sa mga pagsubok. Diba, anong sabi ng Bible? Ang ginto, pinapadaan sa apoy para dumalisay. Ganun po tayo. Ganun ang Kristiyano. Hindi naman yung parang kanta lang ni Butcharbit, buhay Kristiyano, di hallelujah lang. Hindi po ang buhay natin, hallelujah lang, yung paawit-awit lang dito. May dapat po tayong gawin as a Christian. Hello? Naniniwala ba kayo na bilang mga Kristiyano? Sino nakakaalam? Ilang uri sa tingin nyo ang Kristiyano? Sige, wala pong hindi tama dyan sa sasabihin nyo. Sa tingin nyo, mga ilang uri. May dinagdag dito si Pastora. Dalawa si Brad. Yun. Totoo yun. Kasi walang pangit na nilikha si Lord. Alam nyo ba na maraming uri ang Kristiyano? Sa akin lang. Ano yung una? Diba? Ito kasi preach ko rin to doon. Sinampul ko rin to sa kanila. Una, napakarami ng Kristyanak. Alam niyo ba yung Kristyanak? Ang tagal na sa chart. Butas na yung upuan. Hindi lumago-lago. Bansot pa rin. Pangalawa, Kristisod. Kaya ingatan nating mga pastor, malayo patapikin muna, kausapin muna, bigyan muna agad ng kape. Kasi maraming Kristiyano ngayon, hindi mo lang nakamayan, hindi mo lang natapik sa balikat. Ayoko na pumunta dyan sa church na yan. Napakaano naman ng mga tao dyan. Diba? Mabilis, matisod. Ano pa? Maraming Kristiyano ngayon. Mga Kristiyan. Salamat. May kainan dito? Praise God. Yan. Marami. Mga Kristiyan. Ayun. Si pastora na mismo. Merong Kristipid. Yan. Tinitipid si Lord. Paggawain para kay Lord. Lalo na pagbigayan. Pagtindig rito nung nakatoka sa givings. Dahan-dahan pa CR. Yun ang mga Kristiyanong Kristipid. Ano pa? Merong Kristiyanong KBL. Alam niyo kung anong Kristiyanong KBL? Makakapunta yan simbahan kung may kasal, kung binya, at kung ililibing na siya. Maraming uri ng Kristiyano, mga kapatid. Pero pakisabi sa iyong katabi, wala niyan dito, pastor. Praise God! Salamat, wala niyan dito. Ayan. Ano pa po? Ayan. Ang totoo pong binago ng Panginoon ay dapat namumungang espiritual. Alam naman natin yung bungang espiritual, di ba? Ano po yon? Galatians 5:22. Yun, dapat makita sa atin yung bunga na yun. As a Christian, dapat makita sa atin yung bunga na yun. Why? Kasi binago na tayo ni Lord eh. Nakipag-isa tayo kay Kristo. Kasama na natin si Lord. Palagi saan man tayo lumakad. Diba? Ano sabi ni Lord? I will never leave you nor forsake you. Kaya dapat makita sa atin yung bunga ng pagiging totoong Kristiyano. Higit sa lahat yung bunga ng banal na Espiritu. Ano po yung mga bunga? Alam naman natin to. Love. Yun. Peace.
Yun. At bilang mga Kristiyano, mga kapatid, sabi sa Matthew 5:13, 13 verse 5:13 to 16, we are the salt of the earth and the light of the world. Anong klaseng kaya tayo? Liwanag. At anong klase kaya tayong asin? Hello? Parang wala na akong kausap. Alam niyo ba kung anong dapat tayo yung ilaw na hindi nakatago doon, sabi sa Bible, sa ilalim. Dapat tayo yung ilaw na nagliliwanag. At tayo yung asin na napipreserve natin. Yung ating kapatid, mga kasama sa bahay, higit sa lahat yung komunidad. Tayo yung sa tingin nila napakasarap kasama, napakasarap kabanding. Dapat tayong mga Kristiyano yung laging masarap kausap. Tayo yung preservative. Ano sabi ng Bible? Kapag ang asin na wala na ng alat, wala na itong. Yes. Hello. Hallelujah. Okay mag-alala. Malapit. Sabi ko nga, mabilis lang ako. Ayan. Sabi dito sunod, new life. This verse emphasizes that the new things have come, signifying the believers who have a new life, a new identity, and new purpose centered in Christ. Yun, bagong buhay, bagong ikaw, bagong ako. Ganon dapat ang mga Kristiyano. Hindi yung pabago-bago. At yung Kristiyano, hindi dapat nawawala yung joy sa puso. Excited, Biyernes pa lang, nakaprepare na para sa Sabado. Yung Linggo naman, ang gawain, Sabado pa lang, nakaprepare na para sa gawain. Yes. Ayan, may kwento ako tungkol ito. Gusto nyo kwentuhan kayo? Ayan, salamat. Pero kung isa lang nag-amen, hindi ko itutuloy. Ayan, napakagandang kwento na to. Sabi ni Satanas, may meeting tayo. Sabi naman na kanyang mga alipuris, Sir, anong pagmimitingan natin? Buwagin natin yung maborn again na yan. Kasi mahirap talaga, kahit saan, nagsusulputan ng mga simbahan yan. Diba? Hindi talaga mabuwag-buwag yan. Hindi talaga yan mapaghihiwalay. Ano sabi ng mga alipuris niya? Anong oras, sir? Ang meeting natin, magmi-meeting tayo 8:00. Anong agenda? Yun nga, buwagin natin. Di, siyempre, bossing Satanas. Nauna siya. Nauna. Hallelujah. 8:10. Walang dumarating. 8:15 hanggang 8:20. Nag 8:30. Sabi ni Satanas, para talaga tong mga born again din tong mga alipuris ko. Siyempre, madaling salita, dumating din. Ganun tuloy yung gawain, yung meeting nila. Sir, ano bang agenda? Sabi naman ni isa, yun nga, buwagin natin sila. Sabi nung isa, ano kaya, sir? Batuhin natin sila. Sabi naman isa, kahit anong gawin mong pagbabato dyan sa mga born again na yan, hindi yan maghihiwalay. Hahanap at hahanap yan na kung saan magkakaroon sila ng gawain. Amen po ba? Totoo yun. Sabi naman nung isa, ano kaya sir, habang nagpi-praise and worship sila, sunugin natin, biglang binatukan. Hindi ka nag-iisip. Pag sinunog mo yan, shoot sila lahat sa langit. Kaya mahirap talaga buwagin. Dapat ganun tayo. Hindi naalis yung joy sa ating puso. Sa paglilingkod mga kapatid, kung wala ng joy, pag wala ka ng kagalakan sa puso, mahirapan kang umabante. Kailangan nandun yung kagalakan. Kahit gumagastos ka ng pera, kahit malayo, kahit napapagod ka, wala pong, sabi ng iba, magre-resign na ako sa pagpapastor. Ayaw ko na, matanda na ako. Wala pong resignation sa pagpapastor. Wala pong resignation sa paglilingkod.
Sabi ni Pastor Sen, kung gusto niyang kunin siya ni Lord, nagpipreach. Muntik na nung nakaraan. Totoo po yun. Oo, sabihin niyan. Kaya ngayon, ayaw na ni Pastor Sen na pumikit sa communion. Ayaw niya na eh. Kasi nung nag-preach siya sa communion, pagpikit, pagising niya, ospital na. Akala niya, wala si Jesus na. Pero sabi niya, bakit? Ba't ako matatakot? Diba? Sarap nga ng ganun eh. Pagising mo, nandun ka na kay Lord. Ang sarap ng ganun eh. Pero wag mo na, Lord. Kasi marami kang ipapagawa pa sa amin. Marami ka pang ipapagawa sa amin. Kung bakit tayo nandito sa isang purpose. Yan. Una, ang plano ni Lord sa atin ay bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiyang buhay. Pangalawa, ang gusto ni Lord, makasama tayo sa kanyang kaharian. Wala naman tayong, ako bilang Kristiyano, I'm not perfect. Wala naman tayong, tasan kami ng perfecto dito. O, di ba? Walang perfect. Oo. May pangalan bang perfecto po dito? Dahil kung perfect na tayo, wala na tayo dito. Nandun na tayo, kasama na ni Lord. Pero anong sabi ng 1 Peter 1:15? Magpakabanal kayo, sapagkat ang Diyos na inyong pinaglilingkuran ay banal. Huwag na nating sayangin mga kapatid. Ina-encourage ko kayo. Dito alam ko mahirap yung laban dito. Pigil tayo sa praise and worship. Ganda-ganda dun sa kanila. Sabi ko, pambihirang praktisan dito alas 9. Pag doon mo ginawa yan sa Bicol, sa probinsya, although na pwede naman. Pero may babato sigurado sa bubong mo. Totoo yun. Pero dito, siyempre, hindi naman pag-aari natin lahat ito. Pero ganun pa man, huwag tayo maglulubay sa paglilingkod sa Diyos. Kahit daanan tayo ng mga problema, go lang and go. Wala namang exempted sa problema. Di ba? May alam ba kayo na walang problema? Taong walang problema? Meron. May alam kayo na taong walang problema? Ang dami sa atin, sa kalsada. Ang dami sa Pilipinas, nasa kalsada. Alam niyo sino yan? Yung mga baliw doon. Wala silang problema, no? Pulot ng makakain, pulot ng kung ano, tulog dito, tulog doon. Pero tayo, may problema tayo. Dinadaanan tayo ng mga pagsubok. Pero sabi ni Lord, hindi naman kita bibigyan ng pagsubok na hindi sukat ng iyong pananampalataya. Kaya ang galing ni Lord eh. Saan ka pa? Dapat ang Kristiyano, worry-free, duty-free, sugar-free. Dapat hindi tayo naapektuhan ng problema. Although na talagang may problema. Pero kung alam natin na nandiyan ang Panginoon, hayaan natin ang problema, namang problema sa problema, go lang tayo ng go. Alam nyo ba na napakaganda ng ano? Sino ba rito yung malimit nakakatanggap ng rejection? Di ba? Noong tayo ay nag-a-apply, minsan nagpi-fail tayo, failed tayo sa mga natin, Pero minsan di natin nalalaman na yung mga word pala na yun, hindi negative ang dating. Alam niyo yung fail, mga kapatid? Gusto niyo yung malaman? Ang F, pasensya na singaw eh. Ang F, it means first. Tandaan nyo ha? First. Ang A, attempt. Ang I, in. Ang L, learning. Kaya katanggap ka ng mga ganung bagay, yes, Lord! O palakpak, tinitipid natin si Lord eh. Nag-fail man ako, Lord, sa mga ganito na gusto ko sa buhay, pero yung pala, first attempt pa lang ng aking learnings. Ang galing ni Lord. At malimit tayong nakakatanggap ng no.
Amen po ba? Alam niyo yung no? Hindi po kalugihan yun. Hindi po negative yun. Because no, ang N po, new. Ang O, opportunity, yes. Di ba? Pag nakakatanggap tayo ng no, ayaw ko na, Lord. Lagi na lang nare-reject ako. Pero yung no, mga kapatid, hindi po rejection yon. New opportunity. Pero kung hindi ka magpatuloy, binago ka na ng Panginoon, do you think magiging kapangganahan pa ba natin yung mga pangako ng Diyos? Patuloy tayo mga kapatid. Huwag nating sayangin. Huwag kayong mabahala sa bilang. Huwag kayong mabahala sa bilang. Kami, doon, ganito rin halos. At ang nakakalungkot minsan, kung alin yung malapit, siyang huli. Pero hindi ako nawawala ng kasi hindi naman ako naglilingkod sa tao. Kay Lord ako naglilingkod. Kaya lang, minsan masakit sa atin. Amen? Kasi ayaw natin silang mapahamak. Pero minsan sila na rin ang mismong naghahanap ng kanilang kapahamakan. Basta ang gawin lang natin, ayon sa Ezekiel, ginawa tayong bantay, paalalahanan natin sila palagi. Anong sabi doon? Kung pinaalalahanan natin sila at hindi pa rin sila sumunod at ginawa ang nais ng Diyos, hindi na natin sila sagutin sa Diyos. Pero kung hindi natin sila napapaalalahanan, ayon sa Ezekiel, pananagutan natin ang kanilang buhay. Bilang binago na ng Panginoon, mga kapatid. We are on the last days. Amen? Marami pong nagsasalita. Wala na silang ibang. Kung titingnan natin, nandiyan na po lahat. Tagutom, gera dito, gera doon. Diba? Bilang binago ng Panginoon, huwag ka nang maglubay. Sabihin mo sa iyong katabi, todo mo na. Mga kapatid, go and dig deeper to the Word of God. Although na, marami tayong oras eh. Di ba? Marami tayong oras. Huwag nating sayangin yung oras natin. Natuwa ko, sabi ni Pastor, di ba? Sabi niya, hindi na ako gumagamit ng mga multimedia. May dala akong doon ko sana ginagawa yung mga sermon. Yung tablet, palibasa, medyo, upgraded. Mga sinauna pa. Hala. Nung natapos ko na lahat, pagbalik ko, wala na. Sabi ko, talagang ayaw na ni Lord ganon sa mga multimedia. Pero hindi eh. Nandito tayo sa lugar na diba? Pero wag nyo naman paalikabukan yung inyong Bible sa lagayan. Diba? Wag nyo paalikabukan yung inyong Bible. Basahin pa rin natin ayon sa Joshua 1:8. Basahin, dili-dilihin, araw at gabi. Diba? Ano sabi doon? Araw at gabi. Kung hindi ka pwede sa araw dahil may trabaho ka, pwede ka sa gabi. Kung may trabaho ka sa gabi, bigyan mo si Lord, kapatid, ng oras talaga. Maglaan tayo ng oras para sa Panginoon. Huwag nating ubusin yung oras natin sa trabaho. Sino ba nagbibigay ng trabaho? Yes. Sino ba nagbigay sa atin ng buhay para makapagtrabaho? Si Lord naman ang lahat eh. Hayaan natin na kumilos sa atin ang Panginoon sa ating buhay. Hayaan natin siya, Lord, bahala ka na. Huwag yung, sige Lord, bahala ka na Panginoon sa buhay ko, pero kung may gusto tayo, diyan ka muna, Lord. Dito muna ako. May gimmick kami. Diba? Si Lord, ang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Meaning, siya ang ating boss. Pag siya ang boss, dapat siya ang nasusunod. Hindi po tayo.
Lagi lang natin tanong, Lord, okay ba itong ginagawa ko? Tama ba itong pinagagawa? Okay ba? Ito ba yung tamang pinagagawa mo sa akin? Hindi pa huli ang lahat. Ayusin natin, gawin nating maayos ang buhay natin sa Panginoon. Kasi masasayang na malapit na tayo. Ilang tulog na lang. Huwag naman, pastor, tulog. Ilang panahon na lang. Yan. Sikapin natin na sa pagbalik ni Lord, makasama tayo upang huwag masayang ang ating ginagawang ito. Ilang taon na ba tayo rito? Ako, ano pa lang, pang second time, 14 years? Isipin mo yun. Sasayangin pa ba natin yung 14 years? Bakit pa tayo lumapit sa Panginoon? Bakit pa natin kinilala ng totoong pagkakilala ang Panginoon? Kung pagdating na sa dulo, kung kailan malapit na, saka tayo hihinto? Ha? Pag napagod, magpahinga. Pwede namang magpahinga eh. Pero wag kang huminto, magpatuloy. At kung may problema, ito lagi kong sinasabi, wag mong tambayan ang problema. Daanan mo lang. Daanan mo ang problema. Hello? Totoo yun, mga kapatid. Hindi naman tayo exempted sa mga problema na yan. Pero daanan mo lang, wag mong tambayan. Kasi pag tinambayan mo, tawan-tawa Satanas dyan. Kakargadahan ka ni Satanas. Kaya, ini-encourage ko kayo mga kapatid. Ngayon ko lang na ano yung pamumuhay dito. Masarap mamuhay. Kasi papi lang, ang dala mo, card lang. Di ba? Napaka-convenience, di ba? Swipe ka lang. Magkano ba? How much? Pero, ngayon ko lang na-realize talagang kahit ganon, yung napaka-convenience ng pamumuhay, mahirap mamuhay dito. Ang una kasing laban dito, lalo kung may pamilya, di ba? May nakasama ako, Christian din, yung paglipad papunta rito. Ngayon nakikita ko, homesick na. 1 buwan pa lang. Sabi ko, lagi ko siya pinapadala ng mga word of God. Sabi ko, kapatid, laban. Hindi ka naman dadalhin ni Lord sa laban na hindi mo ipapanalo. Maging tayo. Hindi tayo dadalhin ni Lord sa laban na hindi ipapanalo tayo ng Panginoon. Sige, palakpakan natin si Lord. At dito po ako magtatapos. Yan. Yan. Sabi po sa Romans, saan ba yung ano ka? Ito. Hindi, doon ko kasi na-save. Saglit lang po. Madali na naman tayong matapos. Medyo matagal-tagal pa naman. Wala pa naman akong 45 minutes, di ba? Ilan pa lang? 5 minutes, o sige, dagdagan natin. Parang gusto nang sumurrender ng cellphone ko. Naglalag na talaga siya. Dito po tayo magtatapos sa Roma 12 verse 2. Sabi dito, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa gayong magagawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod sa kanya. Yan. Huwag kayong makiayon. Ito nga po, na minsan, sa totoo lang,
napakatindi ng ng hatak ng sanlibutan. Napakatindi ng hatak. Pero ano po yung sabi dito? Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Upang maunawaan, mahirap pong maunawaan natin kung hindi ma-renew yung ating mga mind. At hindi ma-renew yung ating mga puso. Pero ano po yung sabi? Baguhin ng Diyos. Diyos po ang magbabago niyan para sa atin. Ano lang po yung susi? Totally surrendered. Totally surrendered. Lord, eto ako. Huwag kang magtira, kapatid. Huwag yung half-half lang na pag-surrender sa Panginoon. Ibigay mo na ng todo, Panginoon. Ito ako. Ito po, ako po, ranas ko. Ito, pag binigay natin sa Panginoon ang lahat, siya na po ang bahala sa atin. Ano po yung sabi ng Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all those things. Why worry? Bakit tayo mag-worry? Buhayin lamang po natin sa ating mga puso ang salita ng Panginoon at panghawakan natin ito. Huwag kang maglulubay. Go and dig deeper. Mabuti at kalugod-lugod, sa gayon, magawa ninyo kung ano ang mabuti at kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Alam naman natin yun. Matagal na tayong mananampalataya kung ano talaga yung kalooban ni Lord sa atin. Kasama po doon, yung huwag tayong makampante na tayo lang. May mga mahal tayo sa buhay. Huwag tayong makampante. May mga mahal tayo sa buhay na dapat madala natin sa paanan ng Panginoon. Kasi nakakalungkot. Baka pagdating ng panahon, tayo nandun sa presence ni Lord, sa kaharian ni Lord. Tapos nakikita natin yung ating mga mahal sa buhay. Hello? Huwag tayong makampante. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang makampante. Dapat hindi tayo makampante na hindi natin masabihan ang ating mga mahal sa buhay. Utos po yun ng Panginoon. Unahin natin ang ating Jerusalem bago yung Judea and Samaria. Minsan tayo, inutusan ako ni Lord. Inutusan ako ni Lord. Punta ako ng Saudi. Mangangaral ako doon. Hello. Yung kapatid mo, katabi mo lang, hindi mo na pangaralan, tapos pupunta ka ng Saudi, do you think matutuwa si Lord? Di ba? Di po matutuwa si Lord. Ang gusto ni Lord, unahin mo muna. Sambahayan mo. Kasi yun ang Jerusalem mo, kapatid. Sorry, Lord. May kapatid pa ako kasi malayo, hindi ko, nandito na ako sa Dubai. Hindi po, lahat ng kapatid ko. At salamat, bawat may magsi-70 sa amin, hindi talaga yan magsisimula yung birthday celebration na wala yung kapatid nilang bunso. Kasi ako yung pinakagwapo. Ako yung pastor eh. At may gawain talaga. Although na iba-iba po kami. May Catholic, may kulto, may Iglesia. Pero praise God, pag ginamit ako ni Lord na magsalita para sa kanila, lahat yan, amen. Mabuti si Lord. Hello. Parang napakaseryoso naman natin. Totoo yun, mga kapatid. Kaya huwag na nating sayangin. Pribilehiyo lang ito sa bawat isa sa atin. Kaya natin, dumaan man tayo. Di ba sabi ng kanta? Dumaan man ako sa apoy, di ako. Dumaan man sa ilog, di. Ang problema, di ka naman marunong lumangoy. Di ba? Yes. Kaya bakit tayo matatakot?
may ano kami, meeting kami mga pastor. Sabi ni Pastor Sen, kami pag nagmi-meeting kami dati, bata-bata pa si Pastor Sen, matanda na ba? Wala naman siya dito. Wag niyo ay, naka-live? Ay, okay lang. Nagmi-meeting kami dati niyan. Pastor, alauna na. Ay, maaga ba? Oo. Yung pala umaga na. Sabi niya, sige. Tapusin na natin tong meeting natin. Pero yung meeting namin, mas marami yung eating. Ganun naman meeting, kape. Sino ba maghahatid kay Pastor Rowan? Sabi niya. Kasi malayo yun. Siguro galing dito, parang ganito. To Dubai. Ras Al Khaimah. Sabi ko, ako na, Pastor. Hindi, ilabas natin yung sasakyan. Wag na, Pastor, ako na. Sinong kasama mo? Si Pastor naman. Marami kami. Sabi niya, sino? God the Son, God the Father, and God the Holy Spirit. Ilan na kami, Pastor? 4. Sabi ko, ang anak ng Diyos, hindi yan pinapabayaan. Inuutusan niya yung mga anghel na magbantay sa iyong dadaanan. Sipin mo, libu-libong mga anghel. Pero tayo minsan, dadaan lang sa madilim. Tabi-tabi po. May Kristiyano pa bang ganon? Sabihin mo sa iyong katabi, wala na yan dito, Pastor. Yes, God. Dapat pag dumaan ka sa madilim, tapos natatakot ka, tabi. Dadaan ang anak ng Diyos. Hindi yung tabi-tabi po. Dapat confident ka. Kasama mo si Lord. Hindi nga ako natakot. Sabi ni Ruth, pa, sakay ka ng bus. Ganito, ganyan, ganyan. Sa una, ang katotohanan, alanganin ako. Pero sabi ko, alam ko ito lang naman ginagamit Ano lang swipe. Nagkita kami ng anak ko sa yun. Tapos itong pauwi ko, mag-isa lang ako. Ba't ako matatakot? Kaya nagtira ako ng English Nagtira ako ng English. Hinanap nga ako ni Pastor Sin Okay lang ba? Kasama konting hinanap niya ako, natakot na siya. Akala niya na-detain na ako doon sa airport. Di niya alam, nakipag-usap ako doon sa gwardiya. Sabi, yung pala, pag first timer ka, yung kailangan yung iris mo doon sa eye scan. Pagdating ko doon, okay. Yan ang passport. Tapos ang tagal namin magkita. Pero takot na si Pastor. Tinawagan yung best friend niya na, ano ba yan? Akala ko, project. Sorry. Sige, Chip. Diba, tinawagan niya, takot na siya. Ba't ako matatakot nandito na ako? May passport naman ako. Diba, may papilis naman ako. Kung ikulong niya, salamat. Ang sarap kaya ng buhay. Pero hindi naman papayag si Lord kasi pinapunta niya ako rito, hindi lang sa anong purpose. Makapagbahagi din ng salita ng Panginoon. Okay po, let's all stand and let us pray. Dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita. Lord, alam po namin ang bawat salita na narinig namin sa ngayon, Lord. Iti-treasure po namin ito upang maging bahagdan, Lord, ng muling ng aming mga pananampalataya. Salamat po, Panginoon, sa aking mga kapatid na nandito, Lord. Hindi po kami tumitingin sa bilang, Panginoon. At alam po din namin na hindi ka tumitingin sa bilang, bagkos, Panginoon, tumitingin ka sa aming mga puso. Kung paano po kami o kung gaano kami handang sumunod sa iyo. Lord, I decree and declare in the mighty name of Jesus na Lord, ang bawat isa po sa aking mga kapatid na ito, ilalayo mo sila sa anumang gawa ng kaaway. Ilalayo mo sila sa anumang mga pagsubok na mabibigat, Panginoon. Nagdideklara ako, Panginoon, na iingatan mo sila sa anumang sakit at karamdaman in the mighty name of Jesus.
Lord, nagdideklara ako ng isang napakabuting buhay para sa bawat isa sa kanila. Lord, even the Lord na hindi ko ma-mention, Lord, ang kanilang mga pangalan, kilala mo po sila, Lord. Maging sa mga pastor lead dito, Lord, sa mga deacons. Salamat, Panginoon, na lalo mo pa po silang bigyan ng kasigasigan sa paglilingkod. Salamat, Lord, na ikaw palagi ang mataas madakila. Lord, nagdideklara ako, Panginoon, na lahat ng kanilang kapitbahay rito, Lord, sa tamang oras mo, Panginoon, kikilala at kikilala sa iyo ang mga tao. Salamat po, Lord, na patuloy mong pag-alabin ang kanilang pagmamahal sa iyo, maging sa pagmamahal sa bawat isa, Lord. Lord, nakikita mo po, maging yung mga wala naming kapatid na nag-church dito, Panginoon. Lord, ilagay mo po sa kanilang puso at isipan, Lord, na kung saan, Lord, ang araw na ito, Lord, ay sama-sama kaming magpupuri at magpapasalamat sa iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Nakikita mo po ang bawat isa sa aking mga kapatid na ito. Lord, alam namin na napakahirap, Lord, mag-minister sa lugar na ito. Pero alam po din namin na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Kaya't pinupuri ka namin, Ama. Pinapasalamatan. Binabalik namin sa iyo, O Diyos, ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Are we blessed? Yes. Praise God. Parang hindi na nga natin kailangan mag-exert pa ng giving dahil kanina talagang kompleto yung binigay sa atin ng Panginoon na kanyang salita. And offering is an act of worship. Sabi nga rito in Psalm chapter 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and its people belong to Him. Mga kapatid, minsan hindi natin maunawaan ba't kailangan natin magbigay. Pero kailangan talaga natin unawain because the earth is the Lord and everything in it. Sabi nga, di ba, hindi naman kailangan ni Lord ng pera dahil ang Panginoon is mayaman. But God is teaching us how to give. Bakit po? Dahil ang gusto ng Panginoon is maging partaker tayo ng kanyang kaharian. Dahil tayo hindi tayo iba sa Panginoon dahil tayo kanyang mga anak. Di ba? The Lord is siya yung model natin. Dahil ibinigay niya ang kaysa-isa niyang anak. Minsan nga mahirap magbigay, lalo na pag sinabing 10%. Kasi malaki yun pag sinabi mo. But we need to understand na tinuturuan tayo ng Panginoon na mag-reflect yung generosity niya sa buhay natin. Pag hindi po tayo marunong o hindi pa natin kayang magbigay doon, simulan po natin. Di ba sabi nga kanina ng butihin natin pastor na yung fail. Ano ba yung fail? Di ba? First attempt in learning. To enable us to give, we need always to first attempt. Dahil pag hindi po tayo nag-attempt na magbigay para sa Panginoon, para sa expanding of His kingdom dito sa lalo na especially in Abu Dhabi, UAE, hindi po talaga natin malalaman how to give. Una talaga is hindi natin maintindihan. But if we will practice and we are willing to give, dahil alam natin that our Lord is our provider. He is our source. Hindi na po tayo kailangan pang mag-isip na, Lord, do I need to give? Kasi meron akong problema, meron akong dapat bayaran, meron akong dapat unahin, yung pamilya ko. Dahil pag nagbibigay po tayo sa Panginoon is, alam niya po yung mga pangangailangan natin. Even meron tayong pangangailangan, nakikita ni Lord yun. At alam niyo po mga kapatid,
Si Lord is nag-aantay lang sa atin na we will surrender to Him. Lord, I know meron akong problema, but salamat. Dahil ako ay tinuruan mo maging steward. And ang Panginoon, hindi naman tayo pababayaan eh. Ang Panginoon is laging andyan. Ang Panginoon is laging nakatingin sa atin. Kasi nga, di ba? The world and all its people belong to Him. So we are belong to Him, kaya hindi niya tayo pababayaan. Hindi po ibig sabihin na sinabi ni Lord o ng kahit sino man na magbigay ka, tayo is mawawalan. Hindi po tayo mawawalan. Ang gusto po sa atin ng Panginoon is maging conduit tayo na kanyang blessings. Kaya tayo pinagpapala ng Panginoon dahil God wants us to be a blessings. Hindi lamang sa ating pamilya, hindi lamang sa atin, kundi pati na rin kung saan tayo itinalaga ng Panginoon. At lagi po natin tatandaan, if we will give, we must always give cheerfully. Dahil ang Panginoon po is grabe. Lubos na laging nagagalak sa atin. Nagbibigay tayo at ang Panginoon is laging andyan upang ibuhos ang pagpapala. Kaya lagi po natin tatandaan, we need always first attempt so that we will learn in giving. Dahil ba sabi nga ng Panginoon in Matthew 6:33, we need to seek first the kingdom of God and His righteousness, and all the things shall be added unto us. So unahin po natin ang Panginoon. Dahil lahat po ng pangangailangan natin, kung ano man yung kakulangan natin, meron tayong problema in finances, i-fix po ng Panginoon yun. Hindi po hayaan ng Panginoon na tayo nagbibigay tayo is magiging kawawa. Dahil kung meron tayong problema, lalo na sa finances, is ayusin yun ng Panginoon. Amen? Let us give to the Lord po. Mga kapatid, let us stand to bless the offering. Hallelujah, Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. For all the blessings, O God, na pinagkaloob mo sa bawat isa. Maraming salamat, Lord, na andyan ka, Panginoon. We know, O God, na hindi mo kami pababayaan. You are our source, you are our provider. Lord, bless us, Panginoon, to be a blessings, hindi lamang sa aming pamilya, hindi lamang sa aming katrabaho, sa aming mga kaibigan, kundi pati na rin, Panginoon, sa iyong church. At we believe, Panginoon, na kami, Panginoon, ay ginawa mong steward, Panginoon, upang malaman namin, O God, na lahat ng iyong pagpapala, Panginoon, ay merong purpose, Panginoon. Maraming salamat, O God, dahil we believe, O God, na kung anuman ng mga kakulangan sa amin, Lord, you will fix everything, Lord. At makikita namin, Panginoon, that you are so good, O God, in our lives, Panginoon, pati na rin sa aming mga pamilya. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Let us continue stand to receive the blessings. Let us raise our hands for the benediction. May the word of Christ sanctify, purify, separate us from the world and our old self, knowing that if anyone who is in Christ, the past is forgotten and everything is new. Brothers and sisters, be steadfast, immovable, always abounding in the work in the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. May the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. And all the saints says, Amen. Sing the song. Now is the time to walk. Come. Now is the time to give your heart. Come. Now to walk.
as you are before your God. One day every tongue will confess You are God. One day every knee will bow. Still the Greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Let's come. Come. Now is the time to walk. Come. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Lord, we declare one day Every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains For those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you you. are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly Choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, one more time, one day. Oh, one day every tongue will confess. you are Yes, God. Lord. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come. Now is the time to worship. God. Come. Now is the time to give your heart. Oh, let's give a claps for the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Are we all blessed? Amen. So, just a quick announcement. So, sa mga activity po ng Only by Grace Abu Dhabi, especially this church. So, on Monday, we considered it as our Sabbath day. So, it's our rest day. And on Tuesday, we have our global online Bible study starting at 7 p.m. actually. And Wednesday, disciple class is back. Also, the city ministry is back. Praise God. And Thursday, we have a care groups fellowship. So those who has, an extra time on Thursday, you can always message and invite us for a chai or basta sagot. Yeah, charot lang. And Friday, we have a worship practice. As you can see, maybe those of you who has a hidden talent, maybe it's the time to come and worship the Lord now. Show it now. And on Saturday, as kagaya nito, we do have a service that starts at 6 p.m. And after this one, we're going to have a prayer meeting. Although every first week of the Saturday, we have a presence night. And Sunday, those who have a family or friends on Al Ain, we do have a church there which starts at 6 p.m. in Dubai at 4 p.m. and Ras Al Khaimah at 10 a.m. Praise God. So let's all gather po for a family picture and we're all gonna eat after.
Wala pong magba-birthday ngayon.